Okay, so tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, na makapangyarihan sa lahat, buhay ng Diyos, ang may akda ng banal na kasulatan ng salita ng buhay, ang may akda ng aming kaligtasan at ng aming walang hanggang katubusan. Kami, Panginoon, ay nagpupuri sa iyo, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At ngayon kung hapon na ito, inanyayaan po namin ang pangungusap ng iyong banal na Espiritu sa aming mga puso. Sa kanan amin, wala kami magagawa, tayo lang kami na nanampalataya na kayang kami dagdagan yung aming kaliwanagan, ang aming pong espiritual na paglago, maging kagalingan ng aming pong espiritual na buhay, ng aming kaluluwa, ng aming mga katawan, maging sa pananalapi, maging sa bawat bahagi ng buhay ng inyong mga anak at mga lingkod, Panginoon. Ang lahat ng kalwalatian, sumaiyo, kapurihan, karangalan, sa pangalan ng Panginoon Jesus, pagpapala sa buhay ng mga kanyang Diyos sa lugar na ito, bawat isa magsabi na, Amen! Amen! Ang Biblia po ay nagsasabi na ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi na makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos kung baga ang langit ng langit mula sa mundo. Kung tayo po ay aakyat sa langit na wala ang Diyos, hindi natin yun magagawa. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya yung bumaba at inabot ang mga tao. Wala tayong kapangyarihan upang iligtas yung ating mga kaluluwa. Kaya yung Diyos na mayroong ang Diyos na prinsipe ng buhay, ang may akda ng buhay, ang Diyos na nagpaglikha ng lahat ng bagay, ng lahat ng tao, siya po yung nagkatawang tayo. At ang sabi ng Bible, nag-anyong alipin. Yung lahat ng kanyang katamian ng pagka-Diyos ay kanyang isinangtabi. At nag-anyong alipin, nag-anyong tao upang sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao ay kanyang maibuwis yung kanyang buhay, maibubo niya ang kanyang banal na dugo upang tayo po ng mga tao na nagkasala ay makatanggap at makapasok tayo sa katubusan. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil dito, si Satanas, yung dating anghel ng Diyos na nagrebelde sa Diyos, na inihulog ng Diyos sa mundong ito, na wala naman siyang posisyon sa mundong ito na inihulog siya ng Diyos, siya ay nagbabantay, naghahanap ng kanyang mabiktima, ngunit wala siyang mahanap na bibiktima, wala siyang mahanap na mabibiktima maliban sa mga tao sumusuway sa utos ng Diyos. Alam niyo po ba na ang Diyos ay matapat sa kanyang mga salita at mga pangako? Nung sabihin ng Diyos, ang langit ay akin at ang mundo ay kanyang ibinibigay sa tao. Nung likha niya yung langit at itinatag yung kanyang trono, pagkatapos sabi ng Diyos, dalangin natin ang taong kagaya natin. Sila yung pinagpala ng Diyos. Ipinagkatiwala ng Diyos maging yung kanyang imahe. At binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan para pangasiwaan yung nilikha ng Diyos. Kaya yung mundong ito ay replika ng langit. Yung langit ay nilikha ng Diyos para sa Kanya, ngunit ang mundo na replika ng langit ay ibinigay ng Diyos para pamahalaan ng tao. The delegated power and the delegated authority of God ay ibinigay niya sa tao. Ay yung taong pinagkatiwalaan niya ay walang iba kundi
Adan. At binigyan ng Diyos si Adan ng katuwang si Eva. Yung unang tao, si Adan at saka si Eva, na pinagkatiwalaan ng Diyos upang pangasiwaan ang nilikha ng Diyos na tinatawag kong mundo. At sa mundo ito, dito inihulog ng Diyos si Lucifer na naging Satanas, na naging kaaway ng Diyos. At ang Diyos ay mayroon pong buhay na salita. Ang Diyos, ang sabi, ay matapat sa kanyang mga salita at mga pangako, at kahit minsan, kahit kailan, ay hindi nagbaliw ang Diyos sa kanyang mga pangako. Isang bagay na hindi magagawa ng Diyos ay ang magsinungaling. It is impossible for God to lie. Ang sabi ng Diyos, know therefore that the Lord your God, He is God. He is a faithful God who gives His covenant and mercy to 1,000 generations to those who love Him and obey His command. Kung nilikha ng Diyos yung langit at siya ang nakaupo doon, at kung nilikha niya ang mundo at ibinigay niya sa tao, nang ibig sabihin, ang tao ang magpapatupad ng plano at layunin ng Diyos sa mundo nito. Pero hindi mangyayari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa kung paano na ang ganyang kalooban nangyayari sa langit. Hindi yun mangyayari sa lupa nang walang direktang participation ang tao. Kinakailangan ang tao ay sumunod sa alituntunin sa mga patakaran, sa mga batas ng Diyos. So ang Diyos, He is the God of the Word. He is the God of law. Mayroon pong ginawa ang Diyos na salita, mayroon po siyang ginawang batas, at kanya ito ibinigay sa tao, ibinigay na kay Adan at kay Eva yung kanyang salita. Amen? At ang salita ito, kapag sinusunod at kapag tinutupad ni Adan at saka ni Eva ang salita ito, mangyayari yung kalooban ng Diyos sa langit dito sa lupa. Hanggang si Adan at saka si Eva ay magpapasakop sa kalooban ng Diyos at sila ay susunod sa batas ng Diyos. Susunod sila sa mga alituntunin ng Panginoon dito sa lupa. Ang kalooban ng Diyos sa langit mangyayari sa lupa. Kumbaga, ang langit ay maninirahan sa lupa. Gagawin ang mundo ito langit sa lupa. Amen? Magiging langit ang lupa. Langit sa lupa. At ang trono ng Diyos sa langit ay bababa. Amen? Ang buhay ng Diyos na nasa langit ay magkakaroon din dito sa mundo. Kaya sa langit wala pong sumpa. Sa langit, ang sabi ng Revelation chapter 21, walang sumpa sa langit. Walang kamatayan, walang sakit, walang karamdaman, walang kahirapan. Walang kapangyarihan si Satanas sa langit, walang kapangyarihan ang impyerno sa langit, walang kapangyarihan ang kampong ng kadiliman, kahit ang mga witchcraft, ang mga occult, ang mga pwersa ng kaliwa, ay walang kapangyarihan sa langit. Ang may kapangyarihan lamang upang maganap at mangyari ang kalooban ay ang Diyos. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan, may kontrol sa buong pangyayari sa kalangitan, at gusto ng Diyos na ang kanyang kalooban ay maganap din dito sa lupa. Kaya naglikha siya ng tao, kanyang kaanyok, kanyang kawangis, kanyang katulad, at binigyan niya ng pangalan si Adan at inilagay sa lupa upang pangasiwaan at pamunuan ang mundo ito. Kaya kung makikita niyo po si Adan, dala-dala niya yung anyo at wangis ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, nung dalangin niya si Adan at si Eva, sila ay kanyang pinagpala. God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply and replenish the earth. May kausap po ba ako? Amen! Nang pinagay ng Diyos si Adan at saka si Eva sa mundo ito, sila ay pinagpala ng Diyos. Ang anyo na ito, ang mukha na ito, at ang
mukha ng katabi mo. At yung mukhang mayroon ka, dala-dala mo yung imahe ng Diyos, dala-dala mo yung image of God. At sa larawan na yan, na dala-dala mo, nasa iyo yung pagpapalat ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay mayroong espiritu, mayroon din siyang kaluluwa, mayroon din siyang katawan. Bakit po? Nakita siya ni Moses. Sabi ni Moses, maaari ko bang makita ang iyong mukha? Ang sabi ng Panginoon, makikita mo ang aking likod, ngunit hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat kapag nakita mo ang aking mukha, mamamatay ka. May katawan ang Diyos. Nagpakita ang Diyos kay Abraham bago sunugin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Nakipag-usap ang Diyos kay Abraham. Nakipagbaka, nakipag-wrestling si Jacob sa angel, capital letter A, angel. Ang sabi niya, nakita ko na mukha ng Diyos, ngunit hindi ako namatay. Sa Old Testament pa lang, nagpapakita ang Diyos na mayroon siyang katawan. At sinabi ng Diyos, mayroon din siyang kaluluwa. Nalulungkot yung ganyang kaluluwa kapag ang tao ay nagkasala. At mayroon din siyang espiritu. Ang Diyos ay may espiritu, may kaluluwa, may katawan. At ang sabi ng Diyos, nung nalangin niya ang tao, mayroong espiritu, mayroong kaluluwa, at mayroong katawan. Kaya nga po ang sabi niya sa kanyang pagbabalik, nais niya na maniharap ang tao na sakdal, walang bahid, walang lunes, walang kapintasan, espiritu, kaluluwa, at katawan. Kaya nga nung sabihin ng Diyos, nang lalangin natin ang tao sa anyo at kawangis natin, na ang ibig sabihin, kung paano ang Diyos may espiritu, may kaluluwa, at may katawan, ang tao, ganun din yung kanyang lalangin, may espiritu, may kaluluwa, at katawan. Ang plano ng Diyos ay perfecto at sakdal. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, nung lalangin ng Diyos ang tao, at nung matapos niyang gagawin ang lahat ng kanyang nilikha, ang sabi niya, all things He created are beautiful. Bakit pumangit ngayon ang mundo? Pumangit po ang mundo natin dahil sa kasalanan. Mayroon kasi isang nilalang ang Diyos. Ang pangalan niya si Lucifer at nag-rebelde sa Diyos. Siya yung pinagmula ng kasalanan. Siya yung may akda ng kasalanan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa libro ng Juan, Kapitulo 8, versikulo 44, He is the father of lies and He is the father of sin. From the beginning, He is murderer. Mamamatay tao siya magsimula pa sa pasimula. At sa pasimula pa lang makasalanan na siya. At sa pasimula pa lang sinungaling na siya. At pumunta si Satanas sa mundong ito. Alam niyo po, nang ihulog siya ng Diyos sa mundong ito, namuuna kaagad kay Satanas ang paghihiganti. Amen. Nais ni Satanas na maghiganti sa Diyos. Kaya kung mababasa niyo po sa Revelation chapter 12, na sabi niya, dumating si Satanas na mayroong matinding buon. Mayroon siyang matinding galit at puot sa Diyos. Kaya lang hindi niya maaaring mapaghigantihan ang Diyos because God is immortal, God is untouchable, God is the God of all power. Amen. Amen. He cannot touch God, hindi niya maabot sapagkat ang Diyos nakaupo sa kanyang trono sa langit ng mga langit. In the heavens of the heavens, God sitting in His throne, He is untouchable and He is the God of all power. Hindi siya maaaring mapaghigantihan ni Satanas. Kaya sino po ang pwedeng mapaghigantihan ni Satanas? Yung pinagdiskinihan ni Satanas ay walang iba kundi yung kamukha ng Diyos. Walang iba kundi ikaw. Amen. Okay. God is the God of legal authority. God is the God of the law. God is the God of the Word. Binabantayan ng Panginoon ang kanyang mga salita. Binabantayan niya ang kanyang mga kautusan na ito'y hindi masuway. Binabantayan ng Panginoon ang kanyang mga salita
ito'y matupad at mangyari. Kung paano binabantayan ng Diyos ang kanyang mga salita, He is the author of the words and the living words, and He is the author of the eternal covenant. He is the God who is very faithful to His covenant. Kung paano binabantayan ng Diyos ang kanyang salita at kanyang tipan na ito'y maganap mangyayari, si Satanas ganun din, binabantayan niya din ang utos at salita ng Diyos kung paano ito suwalin. Inutusan ng Diyos ang kanyang mga angels na sumunod sa kanyang utos. Inutusan ng Diyos si Adan at saka si Eva na sumunod sa utos ng Diyos. Kaya binigay niya ang Old Testament, binigay niya ang New Testament, pinagtibay ito ng dugo. No? Binisigan ng dugo sa Old Testament, binuo ni Jesus ang kanyang dugo sa bagong tipan para mapatupad ang kanyang kautusan. Sa Old Testament, tinatakan ng dugo para mapagtibay ang batas. Sa New Testament, tinatakan ni Jesus ang kanyang dugo para mapagtibay ang batas. Binabantayan ng Diyos ang kanyang mga salita na hindi ito masubay. Binabantayan din ni Satanas ang salita ng Diyos kung paano ito suwayin. Bakit po? Alam ni Satanas na kapag ang tao ay sumuway sa utos ng Diyos, maipapatupad niya yung sumpa ng kamatayan. Sa isang banda, kapag ang tao po ay tumutupad, sumusunod sa salita ng Diyos, naipapatupad ng Diyos at napapangyari ng Diyos ang kanyang pagpapala sa taong sumusunod ng kanyang kautusan. Mamimili ka lang sa pagsunod mo sa utos ng Diyos, sa pagsunod mo sa salita ng Diyos, naipapatupad ng Diyos ang kanyang pagpapala sa iyo. Sa pagsuway mo sa kautusan, kabaligtaran yung nangyayari na ipapatupad ni Satanas yung kanyang sumpa sa iyo. Dumating si Satanas para pumatay, magnakaw, magwasak ng buhay. Dumating si Jesus para magbigay ng buhay at ganap at kasiya-siyang buhay. Alam niyo po ba sa langit ay may korte? Ang sabi ng Bible, God is the judge. Sabi ng Bible, lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. He is the ultimate judge. Alam niyo po ba sinasabi ng Bible sa Revelation chapter 12? Sabi diyan sa verse 10, Satan is the accuser of the brethren. Sinabi ng 1 John chapter 2, sabi diyan sa verse 1 at saka sa verse 2, si Jesus Christ, He is our what do you call this? Siya yung ating attorney. He is our lawyer. He is our lawyer. Satan is the accuser. God is the righteous judge. And you are the defendant. You are the plaintiff. Nasulawat pagkakataon na ikaw po ay nasuway sa Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, Satan accused you before God night and day. Mga kapatid ko sa Panginoon, binabantayan ni Satanas ang salita ng Diyos kung ito'y sinusunod o kapag ito'y sinusuway. Sa bawat pagkakataon na tayo po'y sumusuway sa utos ng Diyos, inaakusahan tayo ni Satanas sa harapan ng Diyos. At hindi lang ito isang beses. Ang sabi ng Bible, inaakusahan tayo ni Satanas araw at gabi. He is the accuser of the brethren night and day. And Jesus Christ is our advocate. He is the righteous lawyer. And God is our righteous judge. Kung bakit siya ay righteous judge, hindi niya pwedeng katigan at tiringan ang isang taong makasalanan at sumusuway sa batas. Ipinapatupad ng Diyos ang kanyang salita at ang kanyang batas sa mabuti at saka sa masama. Kaya sabi ng banal na kasulatan, tayong lahat ay tatanggap ng kahatulan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama. Habang tayo'y nakasakatawang ito, ipagbibigay husay natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama. Amen. Palapagan natin ang ating Panginoon.
Kaya ang sabi ng banal na kasulatan nung si Jesus ay bumaba sa mundong ito, nung kanyang ibuwis yung kanyang buhay, nung kanyang binugo ang kanyang banal na dugo, nakatanggap ang tao ng katubusan. Buyback, muling binili, binawi, binayaran. At ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 18, ang ginamit ni Jesus na pantubos ay hindi pilak at ginto o mamahaling bato. Ang ginamit ni Jesus na pantubos sa ating mga kasalanan at sa mga walang hanggan at walang kabuluhang mga tradisyon, mga walang kabuluhang pamumuhay at pag-uugali na labanan natin sa ating mga magulang. Hindi pilak at ginto, hindi mamahaling bato ang kanyang ginamit upang tayo ay matubos, kundi ang kanyang ginamit na pagtubos ay ang kanyang walang bahay, walang dukit, walang kapintasan ng dugo. Na tayo lahat ang umamit sa ating buhay, na tayo lahat ay kailangan ng sumpa ng kasalanan at sumpa ng kamatayan, at tayo patupan sa talas ang kanyang sumpa ng kamatayan, sakit na ramdaman, kahirapan. Tayong lahat na sumampalataya, tumanggap kay Jesus na Panginoon at nakakawin ka, ay muling ginasok ng Diyos, muling tinubos, hinugasan, tinatawad, upang ang buhay natin at umamit ay muling palagandahin ng Diyos. That is the power of redemption. Jesus Christ is the master of redemption. Nung hindi natin kayang iligtas yung ating kaluluwa, nung hindi natin kayang palayain ang ating sarili mula sa kulungan, hindi natin kayang ilabas ang ating sarili mula sa dilim, hindi natin kayang balik pagalingin ang ating mga katawan, hindi natin kayang linisin ang ating kaluluwa, hindi natin kayang iligtas ang ating espiritu. May Diyos na nagkakawang tao, binigay niya ang kanyang sarili, binuhos niya yung kanyang buhay, binuhos niya at binuhos niya ang kanyang dugo, upang tayo muling mabawi mula sa sumpa ng kamatayan. Kaya tinatawag itong pag-ibig ng Diyos. Walang pwedeng humigit sa pag-ibig kung ikumpara mo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi sabi ng Apostol Pablo, pwede mong ibigay ang lahat ng ari-arian mong ipakain sa mga tao. Pwede mong ibigay ang sarili mong para sunugin. Magsasalita ka man ng karunungan ng anghel, at ikaw man ang taong pinakamatalino sa mundong ito. Nasa iyo man lahat ng titulo, nasa iyo lahat ng karunungan, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kayamanan, at magiging pag-aari mo pa ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ang sabi ng banal na kasulatan, ani mo man ang lahat ng bagay sa mundong ito, mapahamak naman ang iyong kaluluwa, anong ipapalit mo sa iyong nag-iisang kaluluwa. Binayad ni Jesus sa kanyang buhay. Hindi nung tayo'y matuwid, kundi nung kasalukuyan tayo makasalanan. Si Jesus ay namatay sa atin. He demonstrated His love. Ikaw, kaya mo bang patunayan ang iyong pag-ibig? Isang araw, si David Wilkerson, nabasa niya sa dyaryo ang mga gang members sa lugar ng New York Street ay nakigira at nagpapatayan. Nabasa niya sa newspaper. Siya ay nanalangin, siya ay nagayuno at pumunta sa lugar ng kalsada kahit gabi. Naglalakad siya, naghahanap siya ng mga taong mapangaralan ng salita ng Diyos. Naghahanap siya ng mga taong buyog, naghahanap siya ng mga taong kriminal para mapangaralan ng salita ng Diyos dahil nabalitaan niya na itong lugar na ito ay pugaran ng mga members of the gangs at sila ay nagpapatayan, mga young people nagpapatayan. He prayed and he fasted. Pumunta si David Wilkerson sa lugar ngayon at nagsimulang mangaral ng salita ng Diyos at mayroong isang gang leader ng pangalan ay si Nicky Cruz. Nilapitan si David Wilkerson at pagkatapos sinampal sapagkat siya'y nangangaral ng salita ng Diyos. At sabi sa kanya ni Nicky Cruz,
leader ng gang. Sabi niya, pag hindi ka umalis dito, papatayin kita, kakatayin kita. Sabi ni David Wilkerson, kahit paghiwalay-hiwalayin mo ang aking katawan, at kahit pagpira-pirasuhin mo ang aking katawan ng 10 beses, ng 10,000, kahit gagawin mong bupes ang aking katawan, at paghiwalay-hiwalayin mo ang aking laman ng 10,000, ang bawat hinimay, ang bawat hiwa ng aking katawan, ang bawat hiwa ng aking laman ay magsasabi sa iyo na I love you. At kahit tatandarin mo ang aking katawan, sasabihin ko pa rin sa iyo, mahal ka ni Jesus Christ. Sa tandaan ito, tinitikros na isang kriminal, isang gang leader, ang trabaho niya ay pumatay. Hindi niya kayang tanggihan ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, sa buong buhay ko, wala pang taong nakapagsabi nito sa akin na mahal niya ako. Dahil ang nanay ko, nung ipinanganak siya, sabi ng nanay niya sa kanya, Nikki, ikaw ay anak ni Satanas. Anak ka ng Diablo. Ang tatay niya ay magkukulang at ang nanay niya nagsabi sa kanya, Nikki, anak ka ng Diablo. Kaya lumaki siya, nasabi niya, ako ay anak ng Diablo. Kaya dahil anak siya ng Diablo, ang kanyang misyon ay gumawa ng masama sa mundo sapagkat anak siya ng Diablo. Pero mayroon isang matapang na mga ngaral ng salita ng Diyos, si David Wilkerson, na pumunta sa lugar na yan. At nung siya'y sinampal, ninikros ang kanyang sagot, mahal ka ng Jesus at mahal kita. Sabi ni Nicky Cruz, kumalis ka rito, papatay kita, tatandarin kita. At sabi niya, kahit paghiwa-hiwain mo, tatandarin mo ang aking katawan ng 10,000, ang bawat hiwa ng aking laman ay magsasabi sa iyo, I love you. Nung marinig niya yung salitang pag-ibig, yun ang hindi niya kayang tanggihan sapagkat nagsimulang pumatak ang luha sa kanyang mga mata nang marinig niya ang pag-ibig. Isang araw, gumanap si David Wilkerson ng isang crusade sa kanilang lugar sa New York at inimbitahan niya ang mga tao ito. Sabi niya, dalhin mo lahat ng membro ng gang members mo. Magkakaroon tayo ng gawain, magkakaroon tayo ng pagtitipo. Silang lahat umatin. Nakahilira sila sa mga upuan, pati yung ibang mga gang members umatin. Pagkatapos nagpa-offering, si David Wilkerson at pagkatapos sabi niya, ikaw at ang mga kasama mo kayo ang magdala ng offering dito sa harapan. Nagulat siya, sabi niya, kami mga kriminal, kami mga magnanakaw. Pagkatiwala ko ng offering mo. Sabi niya sa mga kasama niya, pagkakataon na natin ito, itakbog na natin ang offering. Nabalitaan niyo ba yung nangyari sa Pasay o sa Paklagan ng isang church? Sabi ng pastor, yung kanyang church na sa gilid ng kalsada. Tayong lahat ay umupo ng ulo, ipikit natin ang ating mga mata at ipanalangin natin ang ating offering. Puspusan ng panalangin sa pastor, nakapikit din yung mga mata ng mga asya. Puspusan, Lord, bless mo yung mga nagbigay. Lahat nakapikit. Pagbilang ni pastor, nasaan na yung ating offering basket? Tinakbo ng mga snapser sa gilid ng kalsada yung kanilang offering basket. Paano kasi lahat sila nakapikit ng mata kasama ng mga ushers nakapikit ng mata. Kaya kapag nag-pray, pastor at mga pastor dyan nakapikit, nag-pray, dapat ang mga usher nakagingat ang mata. Amen. Pag nagtatanggol, iniiwan ng mga kapatiran yung kanilang mga bag sa upuan, pati mga cellphone. Kailangan ng mga usher nakagingat ng mata. Kasi mamaya pagbalik nila sa upuan nila, wala kang kanilang cellphone. Kasi hindi lahat ang pumupunta sa church ay Christian. Amen. Maraming kanina natin sa Jesus. Okay, balik tayo. Naantig yung puso ni Nicky Cruz at siya ay tumanggap kay Jesus. At alam niyo po, naging dakila siyang mangangaral ng salita ng Diyos. Hindi niya kayang tanggihan ang pag-ibig ng Diyos. Isang araw, ako po ay 19 years old.
nang umatin ako sa isang simbahan sa Iloilo City. Hindi ko naintindihan ang preaching Amerikano kasi ni pastor. Pagkatapos ng kanyang preaching, sabi niya, lahat tayo yumuko ng ulo, kumikit tayo ng ating mga mata. Tapos sinabayan niya, sabi niya, kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso. Huwag kang bumaba. Kasi tingnan ko kasi yung building. Sabi niya, huwag kang bumaba sa building nito. English yung Tagalog. Hindi ko na mayroon ng English. Huwag kang bumaba sa building na ito na hindi mo sinuko ang iyong buhay na Jesus. Kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso at mahal na mahal ka ng Diyos. Mga magulang, mga kapatid, ako po ay hindi born again. Ang aking mga magulang ay Katoliko, wala kami Bible sa bahay, hindi kami nagbabasa ng Bible. Nakaka-attend kami ng simbahan pag fiesta. Tinatama ako ng nanay ko sa posisyon. Pero nung narinig ko ang pag-ibig ng Diyos, naramdaman ko ang kapangyarihan ng pagkilos ng Diyos sa aking puso. At sabi niya ng pastor, kung alam mo hindi ka pa born again at hindi ka paligtas, wala kang kapayapaan, magulong buhay mo, pagod ka na, kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso. Sinasabi ko sa iyo, mahal na mahal ka nang pumunta ka sa harapan at tanggapin mo si Jesus. Nasa likuran ako nakaupo, hindi ko mapigilan ang kapangyarihan kumikilos sa aking buhay. Sabi niya, gumawa ka ng isang mapihirang desisyon ngayon na sa iyong buhay. At hindi ko ito pagsisihan. Alam niyo po, sabi ko, gagawa ko ng isang mapihirang desisyon ngayon. Pupunta ako sa harapan, tanggapin mo si Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Pumunta ako sa harapan, sabi niya, lumuhod ako. Kapag nakakala ko na marami kami. Ninanawagan siya sa lahat na pumunta sa harapan, tanggapin si Jesus, akala ko marami kami. Nung pagluhod ko at pagtingin ko sa kaliwa sa kanan, pagtingin ko sa likod, wala akong kasama, mag-isa lang ako. Lumapit yung mga disciples, pinatungan ako ng kamay, pinag-pray ako, naramdaman ko yung kapangyarihan kumilos sa aking katawan. First time ko umatin sa gawain na yun, at nung matapos yung gawain, mag-isa akong pumunta. Hindi kasi ang purpose ko lang naman kung bakit ako pumunta, kasi gusto kong matuto mag-English, kasi yung Amerikano yung pastor. Iba yung layunin ng aking puso, ngunit ang Diyos mayroong ibang plano. Nung maranasan ko ang kapangyarihan ng Diyos sa simbahan na iyon, mag-isa akong lalabas, kasi ako mag-isa rin naman kung pumunta, pagbukas ko ng pintuan, lalabas na ako, sabi ko, nag-pray ako sa pintuan, sabi ko, Lord, muli akong babalik sa lugar na ito. Pagkasunod na Sunday, bumalik ako, mayroon na akong invited na kaluluwa. Nag-akay na ako ng isang gourmet ko sa boarding house. Mayroon akong soulmate nung dumating ng agad. Tingnan niyo, alinsunod sa batas ng Sugi Bill, isa siyang lalaki isa siyang babae pala na nakakulong sa katawan ng lalaki. Bakla. Yun ang sabi ng Sugi Bill. Sa linsunod sa batas ng Sugi Bill, ang bakla ay hindi talaga siya bakla, kundi siya ay babaeng nakakulong lang sa katawan ng isang babae. Kaya dapat ang mga bata, pag siya ipanganak, ang sabi sa Sugi Bill, hindi siya pwedeng i-declare na babae o lalaki. Hintayin siya makarating sa edad na 8. Hintayin makarating siya sa edad na 8 years old. At siya mag-declare kung babae siya o lalaki. Amen? Oh, hallelujah. Tingnan niyo po kung paano pinapapanig ni Satanas. Binabandayan ni Satanas ang bawat salita ng Diyos na sinusuway ng tao. At sa tuwing makasuway ang tao sa utos ng Diyos, mayroon siyang karapatan para sirain ang buhay na ito. Kagaya ng mag-asawa. Nung magsumpa ng mag-asawa sa harapan ng altar, nagsusumpa siya sa kanyang asawa kasi maganda. Sumusumpa din siya sa harapan ng kanyang asawang lalaki kasi pugi. Sinunugin pa sa panahon. Lumipas yung panahon. At lumipas pa yung panahon. Nung nakita niya ang kanyang asawa, sabi ko nga, kapag payat ang asawa mo.
bumili ka ng vitamins, pakainin mo siya ng masustansyang pagkain para tumaba. Pag yan naman ang asawa mo ay mataba, yayain mo laging mag-jogging at pagkatapos mag-sit kayo ng prayer and fasting para pumayat siya. Amen. Hallelujah. Pinapapanin ni Satanas ang buhay natin. Pagkagandahin naman ni Lord ang buhay natin. Isang araw, nag-church running sa lugar ng Ibibiwan das Marinas. Sino kakaalam sa Ibibiwan das Marinas? O yun, may usultan Israel doon. Sa lugar doon, may yun pong squatter dyan. Nag-church planting ako dyan sa lugar na yan. Nagupahan ako ng isang kwarto na ang halaga ng pangupahan mo ay 700 pesos a month. Yung aking landlady ay isang babae, iniwanan ng asawa, mayroong tatlong anak, isang binata at dalawang maliliit. Walang trabaho yung anak, wala rin siyang trabaho, walang pinagkakitaan, kaya ang payak-payak niya kasi kulang sa kain. Nagpayo na ako sa lugar na yun. Tuwing umaga, sabi ko doon sa aking landlady, ate, mamamalingki ako. Pagkatapos kong mamamalingki, lulutuin mo habang nagbibuy ako. Pagkatapos kong prayer, kumain tayo ng mga anak mo. Ako din naman, wala rin naman akong pera, pupunta ko sa palengke, hahanap ako ng isang tumpok na sapsap. Alam niyo po sa kaniwa, mayroon pong tumpok-tumpok na isda. That was 2003. Tumpok-tumpok na isda, 5 piso isang tumpok, yung maliliit. Kaya pinigil ko yung pinakamaliit kasi hindi na kaya ng pera ko, 5 piso lang ang isang tumpok. Pagkatapos ko, pupunta ako sa gilid ng kalsada kasi may mga pira-piraso ng saging na saba na tumpok-tumpok, 5 piso din ang isang tumpok. Pagkatapos pupunta ako sa tindahan ng talbos ng kamuti, 2 piso lang ang isang tali. Pagkatapos bibili ako ng 1 kilong bigas. Pupunta ako sa putasan, sabihin ko doon sa nagtitinda ng prutas, ate, ito ba, binibinta niyo ba ito? Sabi ng tagapagtinda, ay, hindi na po, kasi bulok na yun, nakako na yun, pwede ba hingin ko na lang ito? O, gano'n ang ginagawa ko araw-araw. Paglipas ng 2 buwan, ganito ginagawa ko, kumakain kami ng kanyang mga anak. Pagkatapos ng 2 buwan, sabi ko, ate, bakit lumipas ng 2 buwan, payat ka pa rin? Siguro baka may demonyo ka sa katawan, pagpilikas. Hindi ka tumataba eh. Gusto talaga ang pagpapangiti ni Satanas ang buhay natin. I share to hear the word of God. Sabi ko, ate, kinakailangan ng maborn again. Tanggapin mo si Jesus mo ang iyong kasalanan. Sa maikling salita, tinanggap na si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. At sumunod siya sa prayer ng pagsisisi sa kasalanan. At pagkatapos pinag-pray ko siya, nung paipatong ko yung aking kamay at nagsimula kong palayasin yung espiritu ng kapayatan at espiritu ng demonyo at sumpa doon sa kanyang katawan. Nagsimula siyang bumasing demonyo. Ayaw niya magsalita. Ayaw ko. Sabi ko, nakita mo ito, tutusukin kita ng espada ng Diyos pag hindi ka magsalita. Ano kang bumasing demonyo? Ayaw ko. Nakita mo ito, sa pangalan ni Yesu Cristo, tinutusok ko ng espada ng Diyos ang iyong puso. Sumigaw ng makaawa. Tutorturin pa kita pag hindi ka magsabi. Sabi ko, ano kang klaseng demonyo dyan sa kanyang katawan? Sabi niya, mangkukulang. Mangkukulang ka ng walay. O, lalabas ka na dyan, o pahirapan mo kita. Hindi, lalabas ako. Kaya lang, hindi ako makalabas. Bakit? Sabi niya, tingnan mo niya. O, ano ito? Ano yan ito? Sabi niya, anding-anding. Tinanggal ko yung anding-anding. At pagkatapos, pinalo ko ng martilyo yung kanyang anding-anding. Sabi sa kanya ng babae. At nung tumaba, nagkaroon ng maniligaw. Dati na sana sa church, kung bayan. Aba yung tumaba sa maniligaw. Nawala na ako ng membro. Sabi ko, kung bayan, may membro ako. Nung tumaba, nawala na ako ng membro. Oh, hallelujah, hallelujah. Tingnan niyo po. Pinagpapalit ni Satanas ang buhay natin. Pero alam niyo po, mga kapatid, ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kailangan lang natin pakinggan ang salita ng Diyos. Sabi rito ng Juan Kapitulo 3, sabi niya sa versikulo 3, may isang lalaking dumating, sabi niya,
Rabay, ako'y naniniwala na ikaw ay galing sa Diyos sapagkat hindi ka makagagawa ng mga himalang ito maliban na sumasa iyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo katotohanan, maliban na ikaw ay panganak na muli, hindi ka makakapasok ay hindi ka makakakita ng kaharian ng langit. Nagtanong si Nicodemo, paano ba ipanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok pa ba siya muli sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak na muli? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, maliban ng tao ipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Tayo po ipinanganak sa laman ng magulang natin. Tayo po ay nagmanang ng kasalanan nila. Tayo po ay naging makasalanan. Kaya kinakailangan natin na maipanganak na muli sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung tanggapin natin si Jesus Christ na ating Panginoon at tagapagligtas, mananahan sa ating puso ang Espiritu Santo at ikanyang ipapanganak na muli ang ating Espiritu. Babaguhin ang ating kaluluwa. At kapag naborn again ang ating Spirit, tumalin na pagpaat at napanumbalik ang ating kaluluwa, gagaling yung katawan natin. At kapag gumaling yung ating espiritu, kaluluwa at katawan, pagkagalingin niya pati ang bulsa natin. Oh, hallelujah. Kaya sabi ng Apostol Pedro, sa unang Pedro, sabi niya, ipinanganak tayo hindi sa pinting nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay na salita ng Diyos. Amen. Paano ba ang tao magkakaroon ng pananampalataya? Hindi natin kayang iligtas ang ating mga kaluluwa at wala din tayong sariling pananampalataya. Ang pananampalataya na mayroon tayo ay nanggaling lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Faith comes by hearing and hearing of the Word. Nung tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos, alam niyo po ba mga kapatid, ako'y isang kabataan na tumatakas sa salita ng Diyos. Kung bakit napapunta ako doon sa simbahan na ang pastor ay Amerikano, ganito ang nangyari. Nung ako po ay galing sa kabundukan ng Sara, Iloilo, doon kasi yung bahay namin sa kabundukan. Nagbabantay ako ng kalabaw, pagsasaka yung hanap buhay ng aking mga magulang. Pinadala ako ng aking magulang sa siyudad para mag-aral. Napunta ako doon sa boarding house na ang may-ari at ang board, yung landlady at landlord, yung may-ari ng bahay ay walang iba, kundi Baptist. Tuwing alas 4 ng hapon kada Sunday, may Bible study. Sabi ko sa kapatid ko, naku, tinapos tayo matindihan, babaguhin yung religion natin. So, umatin kami isang beses, 2 beses, 3 beses, nagtutulong-tulungan na kami. At mahirap isingin yung gising. Pang-apat, alas 4 yung Bible study, alas 3 ng hapon, umaalis na ako sa boarding house. Gumagala ako sa Iloilo City para lang matakasan ng Bible study. Tingnan mo yun, tinatakasan ng Bible study. Yung nais ng Diyos na pagandahin ang ating buhay, tinatakasan ko. Pero nahuli din ako ni Lord. Amen. So may yung salita, nakaranas ako ng born again experience. At nung tanggapin ko si Jesus na aking Panginoon tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at isinuko ko ang aking buhay kay Jesus, binago ng Diyos ang aking buhay. Dati, pinaplanuhan ko pa yung kasalanan ginagawa ko. Alam niyo po ba mga kapatid, pagka-graduate ko ng high school, ako ay naadik sa sugal. Kasi wala kami yung paglilibangan eh. Pinatigin ako ng tatay ko, ano paglilibangan mo? So magsusugal. At nung naranasan ko ang manahan sa akin ang Espiritu Santo, nagsimula kong maintindihan ang salita ng Diyos. Tinanggap ko si Jesus na Panginoon at tagapagligtas noong November 25 of 1991. Ako po ay second year college sa Bachelor of Science and Criminology. November, December, January, February, March, April, May, 7 months, wala akong Bible. Wala kasing libreng Bible na pinamimigay sa akin eh. Mabuti sa inyo may pinamimigay libreng Bible. 7 months, wala akong Bible. Umatin ako sa gawain, nakikinig na ako kasi wala akong Bible na pambili, wala akong pera pambili ng Bible, ang mahal ng Bible. Di umuwi ako sa amin. Pagpasukan, pinagtipunan
ibibili ko na ba yun? Pagbalik ko ng Iloilo City, may dala na akong pera, may dala akong uling, bigas, gano'n. Gano'n trabaho ng buhay ng isang estudyante. Pagbalik ko ng Iloilo City, hindi ako pumunta sa anumang lugar sa mall o hindi. Ang una-una kong hinanap, pinuntahan ko ng iba, kundi ang Christian bookstore. At bumili ako ng aking sariling kopya, ng aking sariling Bible. Old King James Version, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou. Mahal na mahal ko ang aking Bible. Kapag nakabasa ako ng napakaganda na versikulo, sinusulat ko yun sa papel. Mula sa boarding house na lakarin ko, papunta sa school, habang naglalakad ako, minimemorize ko yung words of God na aking sinulat sa papel. Pagdating ko, magluluto ako ng aming pananghalian, habang nagluluto ako, magbabasa ako ng aking Bible. Sa gabi, mag-aaral ako ng aking lesson. Pagkatapos, bago ako matutulog, mag-pray at mag-aaral ulit ng Bible. Alam niyo po mga kapatid, nung araw na yon, November 25, nung tanggapin ko si Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas, hindi ako marunong magdasal. Ang alam ko lang yung prayer na itinuro ng nanay ko sa akin, Our Father in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Thou art blessed among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Yun ang alam ko na prayer. Nung araw na tanggapin ko si Jesus, gabi yun. Nung gabi na yun, umuwi ako sa aking boarding house. Kumain kami ng aking kapatid na babae ng isa kong board na sa kwarto na kung saan kami nangungupahan. Pagkatapos namin maghapunan, matutulog na kami. Ako po ay lumuhod sa aking higaan at nagdasal ng Our Father in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Nung makita ako ng aking kapatid, tumawa siya, sabi niya, hihihi, ano nangyari sa'yo? Sapagkat hindi niya ako kahit minsan nakita na nagpipray. Kahit minsan hindi niya ako nakita na nagpipray. Pero nung sandali iyon, nakita niya akong lumuhod at nagpray. Hindi ko siya sinagot. Ang sabi ko lang sa aking sarili, hindi mo lang alam ngayong gabi na born again ako. Pagsimula ng panahon na yun, binago ng Diyos ang aking buhay. Naunawan niyo po ba ako? Okay. Gusto kong maunawaan ninyo ito. Na kapag tinanggap mo si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas, mananahan sa iyo ang Espiritu Santo. Ang sabi ng John chapter 1 verse 12, alam ko kung alam yung verse na ito. Sabi po ng John chapter 1 verse 12 hanggang sa verse 13, ang lahat ng tumanggap sa Kanya at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan. Sa King James Version, karapatan ng paging anak ng Diyos. Ang sabi sa Old King James Version, ng kapangyarihan ng paging anak ng Diyos. Hindi niyo po ba alam mga magulang, mga kapatid, na kapag tinanggap mo si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, binibigyan ka ng Diyos ng karapatan at kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Amen. 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 Kapag ninakaran mo ang kapangyarihan na ito, ang sabi po ng libro ng Ephesians chapter 1 verse 13, Ephesians chapter 1, sabi na rin sa verse 13, in Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Nung makarinig ka ng mabuting balita, ang Ebanghelyo ng iyong kaligtasan, at nung ikaw ay sumampalataya, tumanggap ka ng silyo, ang Espiritu Santo itinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahilang sa iyo. Nakatanggap ka ng tatak ng Espiritu Santo na ikaw ay hinilang ng Diyos. Tumanggap ka ng Espiritu Santo at nung magsimulang manahan sa iyo ang Espiritu Santo, binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan bilang anak ng Diyos para magtagumpay. Nagtatrabaho ako sa Bureau of Jail Management and Penology. Nag-check ako 15 and 30
nung dumating ang calling ni Lord sa buhay ko. Lagi ako humaharap sa salamin, sabi ko, Lord, tinatawag mo ako. Ako yung taong punong-puno ng inferiority complex, sobra akong mahiyain. Dahil yung aking pagkatao, walang self-worth, walang value. Nahulog ako sa kalabaw ng bata pa, kaya nakita niyo kong bigla sa aking mukha. Matagal ako nagtanim ng galing sa tatay ko, sabi ko, nung mahulog ako sa kalabaw, dapat dinala niyo ako sa ospital. Pinatahin niyo yung sugat sa aking mukha. Ang ginawa niyo, tinapalan ng balat ng ano lang. Tinapalan ng balat ng anunang. Kaya nung lumaki, nung gumaling niya, bigla sa aking mukha. Matagal ako nagkaroon ng hinanakit sa tatay ko. Kaya galing ako sa mundo. Kasi lagi akong tinutokso sa school. Sugi. Lagi akong tinutokso ng bata kami. Sugi. Kaya nagigilom sa pagkatao ko yung sobrang maging mahiyain. Pero nung napuspos ako ng Espiritu Santo, grabe. Nangangaral ako sa jeep, nangangaral ako sa bus, nangangaral ako sa gilid ng kalsada, sa kulungan, sa bilangguan, kahit saan makakarating, nangangaral ako ng salita ng Diyos. Nagbuwag yung mukha ko, nawala yung aking maging mahiyain. Tapos ngayon, galit na galit ako sa kasalanan. Ngayon, galit na galit ako sa demonyo. Isang araw, nangangaral ako sa church, nag-opening prayer, nag-closing prayer ako. Tapos pagkatapos ko mag-closing prayer, may isang lalaking tumakbong palabas ng bilis. Bumaba siya, nasa third floor kami, tumakbo siya pababa. Kung gaano siya mabilis, tumakbo pababa. Ganun din kabilis ang takbo niya pabalik. Humahanap siya, hinintay niya umuwi yung lahat ng mga kapatiran. Tapos nagpaiwan sa upuan, sabi niya, gusto kong makausap ang iyong pastor, sabi niya sa mga magagawa. Pinuntahan ko siya. Sabi ko, Brad, ano mo naman ang pwede kong may paglingkod sa iyo ng payuman kahit hindi kita kilala? Sabi niya, Pastor, gusto ko lang tanggapin ang Jesus ninyo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ako ay isang satanista. Mayroon akong mission sa lugar ninyo para mayroon akong papatayin. Hindi niya na sinabi na ako kanyang papatayin. Mayroon akong papatayin. Ito ang dahilan kung bakit ako pinadala sa lugar na ito. Mayroon akong papatayin. Galing ako sa kulungan, galing ako sa Philippine prison, pinalabas ako sa kulungan. Dahil sa lugar na ito, may papatayin ako. Pero sabi niya, nung itaas mo yung kamay at nung mag-pray ka, naramdaman mo na susunod ako. Kaya sabi niya, ako tumakbo pababa. Pero nung ako tumakbo sa baba, mayroong dalawang lalaking pagkalaki-laki. Mayroong dalawang lalaking pagkatangkad-tangkad hanggang atin. Hinarangan ang daanan, hindi ako makababa. Naniniwala ba kayong may mga anghel ng Diyos sa ating mga simbahan? Dalawang lalaki, pagkalaki-laki, pagkatangkad-tangkad hanggang atin. Ang sabi ng satanista ito, na hinarangan yung hagdanan, hindi siya makababa. Tingnan niyo yun. Sabi ko sa kanya, gusto mo na magtanggapin si Jesus? Opo, sabi niya, sige, sumunod ka sa prayer. Sabi ko, tinatanggap ko si Heso Kristo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumunod naman siya sa prayer. Tinatanggap ko at sinasampalakayan ko ang dugo. Wala, pagsabi ng dugo ni Jesus. Dugo, wala, hindi niya natapos yung salita. Nahulog sa upuan, lumisik yung kanyang mga mata po mula luwang bumaba ang kanyang dila. Tingnan mo. Sabi ko, ano ang aking demonyo? Sabi niya, Legion. Legion. Ang pagkarami dito. Hallelujah, hallelujah. Sabi ko, bitawan mo siya. Pakawalan mo siya. Sabi niya, hindi, akin siya, akin. Pag hindi mo siya pakawalan, tutorsorin kita dyan. Nakita mo ba ito? Sabi ko, ano ito? Hindi siya sumagot. Sabi ko, ito ay pula-pulang apoy. Susunugin kita mamaya pag hindi ka po imalis dyan. Gusto mo tistingan kung gaano ito kainit? Sabi ko, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, tanggapin mo ang apoy, sinusunog kita. Fire! Grabe, gumulong, nagpakawa, sumigaw. Gumulong, walang tigil para sa turong. Pumikot, sumitigal. Pagkatapos ng tumigil, sa pag-ikot sabi niya, maawa ka, huwag na akong sulungin.
lalabas na ako. O sige, kung ka bumibig mo, maglabas ka na sa pangalan ni Jesus. Ilabas. Yung lalaki pumasok sa church na satanista, lumabas sa church born again. Pinagpapalit ni Satanas ang ating buhay. Pero kung gusto nyo gumanda ang buhay nyo, be born again. Okay, ito na ngayon. Kahit ikaw ay born again, kung hindi mo ipinamumuhay ang salita ng Diyos, gusto kong sabihin sa iyo, binabantayan ka ng mga demonyo. Ating nagsabi ng Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Tingnan niyo, 1 Peter sabi niya, chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Umaaligid si Satanas, naghahanap siya ng mabiktima. Amen? Halimbawa lang, sabi ng pastor, mga kapatid, dali kayo, mag-pray kayo, hawak-hawak tayo kamay. Nagkataon, si brother, crush na si sister, nung paghawak-hawak kamay, ayaw niya ng bitawan ng kamay. Sabi niya, ito na ang pagkakataon ko, paborito ko ito, hawak-hawak tayo kamay. Nung hinawakan yung kamay ni sister, grabe, umaapoy yung kanyang pagnanasa kay sister. Wow, sa wakas, nahawakan ko din yung kamay ni sister. Tagal pa naman bitawan. Kasi tagal ng prayer eh. Akala ni sister, akala ni pastora, nagpupuskus sila. Hindi pala, nagpupuskus sila. Grabe, ang sarap. Akala na sa matapos. Kaya sabi ko, sige, pag naghawak-hawak tayo kamay, wala yung babae, wala yung lalaki, hindi kayo mga babae, maghawak-hawak kayo kamay. Pero mga lalaki, hindi kayo maghawak-hawak kamay. Huwag kayong maghawak-hawak kamay, babae, lalaki, kasi mamaya, hindi na kayo bawat isa. Amen. Huwag yung maghawak-hawak kamay kung sila ay mag-asawa. Pero kung hindi sila mag-asawa, kung talaga, kung sa mga lalaki, hindi kayo maghawak-hawak kamay. Kung kayo mga babae, hindi kayo maghawak-hawak kamay. Huwag maghawak-hawak kamay ang mga babae, lalaki. Amen. Bakit puro babae ko na dito puro lalaki? Nung ako'y kabataan, trabaho ko sa church, tagahatid ng mga dalaga. Kasi kami na, pag nag-practice ng music, yun ang malaking problema pagkatapos ng practice ng music, uuwi na yung mga dalaga. Wala silang kasama, mag-isa. Delikado yun. Kaya ako po, pinagtatagaan ko yung ihatid ng sasakyan isa-isa. Nung kabataan ko po, pinagtatagaan ko yung ihatid isa-isa. Inahatid ko sa bahay nila. Gusto kong sabihin sa inyo, mga young people dyan, wala akong niligawan kahit isa. Amen! Sasabihin ko sa inyo, nung silang year high school, nagkaroon ako ng kasintahan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, never been touched, never been kissed. Alam pa natin si Lord, amen! Sabi ko sa mga kapatiran sa church, sabi ko, mga dalagat, mga binatang, mga high school, sabi ko, pwede kayo magkasintahan, pag-graduate na kayo sa college, okay lang, magpaalam kayo sa magulang nyo, magpaalam kayo kay pastor kung gusto nyo magpalinaw at malinaw, pero hindi nyo munang magtapos kayo sa college. Pero pag mga high school pa lang kayo, tapos nakita na huli ko kayo na nag-aakbayan sa gilid ng kalsada, nag-ahulihan na nag-aakbayan sa kalsada, sabi ko magiging kayo, pag nakita ko kayo, pag-uusapin ko kayo sa gilid ng kalsada. Amen! Bakit po? Bilang pastor, masaya akong makita na ang mga kabataan na church nagtatapos sa pag-aaral at mga degree holder at nagtatagumpay. Ang unang masaya na ang mga kabataan nagtatapos, nagiging mga degree holder, nagiging mga professional sila. Masaya yung magulang ninyo. Masaya din yung pastor. Amen. Walang munang mag-work na girlfriend habang nag-aaral. Kasi temptation yun. Yung sabi ni Lord, manalangin kayong lagi upang huwag kayong mahulog sa temptation. Sabi sa katabi, manalangin kayong lagi.
para magpahulog sa diskusyon. Manalangin kayo lagi. Ang diablo ay umaaligid ng naghahanap ng magbibiktima. Oh, hallelujah. Alam niyo po ba, napakaraming mangkukulang, napakaraming manggagaway, napakaraming mambabarang, wala silang ginagawa kundi mag-release ng kanilang sumpa. Alam niyo po ba, alas 12 ng midnight, 12 midnight, nagsisimula na silang maglakad-lakad. At hinahanap nila yung mga simbahan, naghahanap sila ng mga bahay ng mga Kristiyano, at nagsimula silang mag-release ng verse. Sinusumpa nila yung mga mag-asawa para mag-away at maghiwalay. Sinusumpa nila yung mga kabataan para mag-rebelde sa kanilang mga magulang. Sinusumpa nila yung mga dalaga at mga binata upang sila ay makiapin at mga lunya. Sinusumpa nila yung mag-asawa para mga ngaliwa yung mga lalaki, mga ngaliwa naman yung mga babae. Sinusumpa nila yung mga pamilya para magkasakit. Sinusumpa nila yung mga simbahan para mawasak. Ang sagot walang iba, kundi ang kapangyarihan ng pananalangin. Isang araw, may isang lalaki lumapit kay Lord, Matthew chapter 17. Sabi ng tatay, dinala ko ang aking anak sa iyong mga alagad, pero hindi nila siya mapagaling. Anong sagot ni Lord? Oh, perverse generation, how long shall I be with you? Bring him to me. At ang sabi ng Bible, pinalayas ni Lord yung demonyo. Nung lumayas yung demonyo, lumapit yung mga alagad, sabi ng mga alagad, Lord, Matthew chapter 17 verse 19. Lord, bakit hindi namin mapalayas yung demonyo? Anong sagot ni Lord? Kasi wala kayong pananampalataya. Kung mayroon lang kayong pananampalataya na kasing laki ng buti ng mustasa, sabihin niyo sa bundok na ito, tatalong. Kung wala kayong pag-alinlangan. Pero anong sagot ni Lord sa Matthew 17 verse 21, lalayas ng yung demonyo sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayon. Nagpapasin ba kayo? Nagsimula ako sa ministry, mga kapatid. Nung mag-full time ako sa ministry, sasabihin ko sa inyo, hindi yun pagsisinungaling. 5 taon na nakalipas, walang pang kapalit ang aking sapatos. Nakaano na nga eh, nakaliti na eh. Wala pang kapalit. Alam niyo po, nung iwan ko ang aking profesyon, 5 taon na nakalipas, yung mga damit ko nga pupunti, kung damit ko nung pumasok ako sa full-time ministry, nanganuma na wala pang kapalit. Kaya nang mag-full-time ako kung anong mga binibigay ng mga kapatid, barong, pagkaluwang-luwang gaslaks, barong pang-burol na, sinusuot ko kasi may choice. Mga kapatid, ako po'y humahayong kahit tinapay, hindi ko kayang bilhin. Inaamoy-amoy ko lang yung mga panaderya kapag ako'y naglalakad. No choice, wala talagang pambili. Susubukin at susubukin ka ng Panginoon at tapos aakusahan ka pa ni Satanas. Hindi ka tinawag ng Diyos, hindi ka marunong mangaral, hindi ka pastor, magtinda ka ng baboy. Aakusahan ka ni Satanas, tapos yung mga tao pa, marami pa silang sasabihin ng mga pangit at masasama tayo. Pagkatapos yung mga pamilya mo pa, membro ng pamilya mo pa, yan ang ginawa mo kasi may trabaho ka, iniwanan mo. Sino kayo ang tutulong sa'yo? Hindi ka, huwag ka na magpakanta sa amin, huwag ka na pabigat. Anak ko ng trabaho. 10 taon, hindi ako uuwi sa bahay namin. Nung nalaman ng tatay ko na nag-full-time ako sa Nalisip, marami galit na galit yung tatay ko. Kaya 10 taon, hindi ako umuwi. Umuwi lang ako sa bahay namin sa probinsya nung nakita kong nagtatagumpay na ako. Umuwi ako sa bahay namin. Namili ako ng mga grocery. Nagdala ako ng maraming regalo. Nagdala ako ng pera at bibigay ko sa tatay at nanay ko. Tingnan niyo ako. Yung dating galit na galit ng tatay ko, sabi na sa akin, ano na lang ang mangyayari sa buhay mo, iniwanan mo ang profession mo. Ano na lang ang mangyayari sa buhay mo, pag nag-asawa ka pa, sabi ko sa tatay ko, hindi ako mag-asawa. Pero alam niyo po mga kapatid, ang susi ng pagtatagumpay nandyan sa tuhod mo, panalangin at pag-aayon. Hindi ko na po kinakailangan isa-isahin kung paano yung blessing ni Lord pumasok. Mahaba po yun.
Pero nakita ko po ang kapangyarihan ng Diyos kung marunong tayong maggugol ng ating buhay sa tuhod natin sa panalangin at pag-aayuno. Walang mahirap sa Diyos. Hallelujah. Panghuli, ang sabi po dito ng Ephesians chapter 6, sabi po sa verse 10. Ephesians chapter 6 verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Alam niyo po mga kapatid, hanggang tayo na sa kasalanan, tayo ay mahina. We are weak. Tayo ay mga mahina na nilalang hanggang nag-entertain tayo ng kasalanan. Hindi tayo talatag, hindi tayo lalakas. Isang araw nanonood ako ng television. Alam niyo ba kung ano panoorin sa television, di ba? Habang nanonood ako ng television, tapos nung napunta ako sa tulugan at ako'y natulog. Habang nakahiga ako, narinig ko ang tinig ng Diyos. Sabi niya, hanggat nanonood ka ng television, hindi ka makalipad ng mataas. Nanaginip ako, pagkatapos na nanaginip na naman ako sa loob ng bahay. Pumasok yung maraming hayop, may unggoy, may baboy, may baka. Sa ilalim ng bahay, ang daming hayop, baka, baboy, unggoy, kahit anong mga hayop, ang daming pumasok sa bahay, pumasok sa ilalim ng bahay. Kinuha ko yung aking itak sa panaginip at nagsimula kong tatagain yung mga unggoy, yung mga baboy, yung mga baka, yung mga hayop na pumasok sa bahay. Pero nagtataka ako, hindi sila tinatablan ng itak. Pagkatapos may piling akong narinig, sabi ng piling sa akin, hanggat hindi ka namubuhay sa pananalangin, wala kang kapangyarihan laban sa mga demonyo. Kaya sabi ni Lord, lalabas lang ang mga demonyo sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Dahil po ay mga pastor, alam niyo po ba pinadala ni Satanas ang mga pwersa ng kadiliman para harangan tayo sa ministry? Pinadala ng Diablo ang kanyang mga pwersa ng kadiliman upang harangan yung pamilya natin, upang harangan yung pananampalataya natin, haharangan yung ministry natin, haharangan yung pera natin, haharangan yung blessing ng buhay natin, ng pamilya natin, haharangan ang blessing ng ministry natin, upang ang ministry natin ay mananatili sa ilalim ng lupa at hindi makaangat. Sa mundong ito, mga kapatid, ang sabi ng Ephesians chapter 6, sabi sa verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Tingnan niyo po yung kaaway natin, mga pamumuhan at pangyarihan ng mga demonyo. Hindi natin sila kayang labanan hanggang tayo ay nasa kasalanan. Isang araw, nakita ko yung taong rasa sa gilid ng kalsada, nakaupo, nilapitan ko siya, sa pangalan ng Panginoon Kristo, pinapalalit ang demonyo yan sa taong ito. Hindi pa ako pastor, ako po nagtatrabaho sa BJP, walang prayer, hindi ko pa niniyan yung pangyarihan ng panalangin. Sumagot pa naman yung taong rasa, pinapalaya sa paborito, samantalang magkaisa tayo. Wala akong nagawa, kundi kumawag ang ating ulo at ako'y gumalikod. Totoo nga naman, sinusubukan kong palayasin ang demonyo, hindi na nga naman ako nananalangin, tapos sabi ng sagot ng demonyo sa akin, pinapalaya sa paborito, samantalang magkaisa tayo. Doon ko nagsimulang mag-isip, sabi ko, pinag-aralan ko ang aking Bible, natutunan ko sa salita ng Diyos, mapapalaya sa pala natin ang mga demonyo sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Dahil doon sa ating pananalangin, ang sabi ng banal na kasulatan sa Isaiah chapter 59 verse 1 at verse 2, kailan ba naging maikli ang gabay ng Diyos? Kailan ba naging sarado ang kanyang tenga? Ang sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah 59 verse 2, ngunit hindi inuunat ng Diyos ang kanyang gabay at hindi na binubuksan ang kanyang tenga sa panalangin natin sapagkat ang kasalanan natin ang nagpaliwalay sa atin sa Diyos. Kaya ang sabi niya sa chapter 28 verse 13 of the book of Proverbs, gusto niyo po ba mapagpala ang inyong buhay? Magsimula niyo pong kamuhian ang kasalanan. Do not touch it. Do not touch it. Proverbs sabi niya dito sa chapter 28, sabi niya sa verse 13, he who covers his sin will not prosper,
but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Mga kapatid ko sa Panginoon, kahit nagbabasa tayo ng Bible at ginagamit natin ang pangalan ni Jesus sa pangangaral o kaya sa pananalangin, alam niyo po ba mga kapatid ko na hindi i-honor ni Lord ang kapangyarihan ng pangalan niya sa bibig ng isang taong nag-compromise sa kasalanan? He will not honor the power of His holy name and powerful name in the lips of a compromising Christian. Yes, ang pangalan ni Jesus ay makapangyarihan para magpagaling ng may karamdaman at magpalayas ng demonyo. Ang pangalan ni Jesus makapangyarihan para magbukas ng langit, pero hindi niya bubuksan ang langit sa iyo at hindi siya magpapagaling ng may sakit at hindi siya magpapalayas ng demonyo kung ang iyong sisidlan ay marumi. Kinakailangan muna natin maglinis ng ating sisidlan. At nangyayari po iyon sa prayer and fasting. Dahil kapag nag-fasting kayo, nagsisimulang mamatay ang iyong flesh. Sapagkat ang sabi ng Apostol Pablo, roon sa presente sa katawan natin, walang naninira ang mabuti. Ang nakatira sa ating laman, walang iba kundi yung kasalanan na kinakailangan nating patayin. Kung nais niyong tumunod sa akin, ang sabi ni Jesus, patalin niyo inyong cross. Sumunod kayo sa akin. Cross is the symbol of death. At kapag tayo po'y nananalangin, nag-fasting ng one day, pag napagtagumpayan natin ng one day, mapagpagtagumpayan din natin ang 2 araw. Amen. Pag napagtagumpayan natin ang 2 araw, mapapagtagumpayan natin ang 3 araw, mga kapatid. Kapag nag-fasting ka ng 3 araw, sasabihin ko tayo, nagsisimulang mamatay ang iyong sarili. Alam niyo po, kapag nag-fasting ka ng 3 days, 4 days, 5 days, walang pagnanasa ang laman. Pag nakakita ka dyan, kahit kumalitan pa yung magandang sexy babae sa harapan mo, patay ka na, patay. Wala kang pakiramdam. Lust of the eyes, wala kang pakiramdam. Lust of the flesh, wala kang pakiramdam. Ang sabi ng Bible, 1 John chapter 2, verse 15 to 17, sa mundong ito, pita ng mata, pita ng laman, kapalalanuan ng buhay, hindi ito galing sa Diyos, kundi galing sa diablo. Ngunit ang sino ang gumaganap ng kalooban ng Diyos, mabubuhay habang panahon. Pero paano natin patayin ang ating flesh and ang pride of life and the lust of the flesh? The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Ang sandatang ito na ginamit ni Satan kay Adam, at ginamit ni Satan na sandata kay Jesus sa Matthew chapter 4, lust of the eyes. Kung ikaw anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay na ito na, gawin mo ang bato nito na maging tinapay. Dinala siya sa tuktok ng bundok, sabi niya, kung ikaw anak ng Diyos, lumuhod ka sa akin, sambahin mo ako. Ipinakita sa kanya ni Satanas ang kalwalhatian ng mundo. Ang sabi ni Satanas, dinala niya si Satanas, si Jesus doon sa tuktok ng templo. Sabi niya, kung ikaw anak ng Diyos, tumalo ka kasi satanan ka ng mga angels, pride of life. Ginamit ni Satan ang sandata na ito kay Adam, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and pride of life. At ginamit din ni Satan kay Lord, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Pero ang sabi ng Bible, walang connection kay Lord, walang punta kay Lord. John chapter 14 verse 30, ang sabi ni Jesus, si Satanas, wala siyang bahagi sa akin. Kung pag nagsimula tayo mamatay sa ating mga sarili, sa prayer and fasting, confession of sin and repentance, pag nagsimula tayo mamatay sa ating sarili, wala nang connection si Satanas sa atin. Sapagkat ang sabi ni Paul, ang taong patay na, wala nang kapangyarihan sa kanya ang kasalanan. Amen. At kapag naranasan na natin ang mamatay sa sarili, ang sabi ng Apostol Pablo sa pag-imitate, maranasan ko rin ang muling pagkabuhay ni Jesus. We begin to experience His anointing. We begin to receive the presence of His glory. We begin to receive the resurrection life and the resurrection power of Jesus kapag nagsimula na mamatay ang ating mga sarili sa prayer and fasting. It is then that God will entrust to His anointing. Isang araw nang pipray ako, narinig ko ang tinig ng Lord, sabi niya, buksan mo ang iyong Bible sa Mark chapter 14. I was crying, binasa ko ang Mark chapter 14. Iyak ako nang iyak. Patungkol sa babae na binasag niya yung kanyang pinakamamahaling alabastro. Binasag niya ito, binudbud niya yung laman ng pinakamamahaling pabango sa ulo at sa paanan ng Panginoon. At ang
sabi ng Panginoon, narinig ko muli ang tinig ng Panginoon kung mapagkatiwalaan na kita ng aking anointing. If I can trust you with my anointing. Sinagot ko ang Panginoon, sabi ko, Lord, gawin mo akong lalaking mapagkatiwalaan ng iyong holy anointing. Pero hindi pagkakatiwala ng Panginoon sa atin ang kanyang holy anointing kung hindi natin kaya mamatay sa ating mga sarili. Ang sagot, handa ka ba mamatay sa iyong sarili? Handa mo bang talikuran ang minamahal mong mga kasalanan? Handa mo bang talikuran ang inaalagaan mong kasalanan sapagkat walang taong makakalakad ng sakam? Yung isa mong paa sa liwanag at ang isa mong paa sa dilim, hindi ka makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kabubuyan mo isang magigluyan ka sa isa. Hindi ka maaari makapaglingkod kay Lord at kay Satanas. Hindi ka maaari magiging matuwid at pagkatapos maging makasalanan. Matuwid ka, paglinggo, makasalanan ka paglunis hanggang Sabado. Hindi maaaring ganun. At ang sabi ng Panginoon, gusto niyo bang maging malakas at maging makapangyarihan sa Panginoon? Amen? Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, manatili muna kayo sa Jerusalem hanggang sa matakapan kayo ng kapangyarihan galing sa itaas. Kaya ginawa ng mga alagad, umakyat sila sa upper room. Pagkatapos na si Jesus umakyat sa langit at naniwan ng Great Commission, go ye therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always even to the end of the ages. Pagkatapos na bumalik si Lord sa langit, umakyat sila sa upper room. Ang sabi ng Bible, 40 days si Lord nagturo sa kanyang mga alagad. 3 days and 3 nights siya sa ilalim ng lupa pagkatapos nabuhay siya muli. So that was 43 days. Ang araw ng piyesta ng Passover hanggang sa araw ng piyesta ng Pentecostes sa Acts chapter 2 ay 50 days. Babawasan mo ng 40 days at 3 days equals 43 days. Na ibig sabihin, umakyat ang mga alagad sa upper room para manalangin sa loob ng 7 araw, walang alis-alis. At nanalangin ang mga apostol na matupad ang propesiya ng Panginoon na sa mga huling araw ibibigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. You shall receive power when the Holy Spirit shall come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria, and to the ends of the earth. At kapag natagapan kayo ng kapangyarihan, ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 10 verse 19, ang kapangyarihan ay isa sa iyo. Sasagapan mo kayo ng kapangyarihan, ang sabi ng Panginoon. Amen. Luke chapter 10, sabi niya rito, I will give you an authority and power to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and by any means nothing shall hurt you. Luke chapter 10 verse 19, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Nanatili sila sa lugar ng upper room at tumayo si Pedro, sabi niya, ito ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, sila po ay 120 disciples na ipon-ipon sa upper room. At nagsimulang tumayo si Pedro at nagsimulang magbukas ng kanyang bibig at nangaral. Ang sabi ng banal na kasulatan, biglang humilip ang malakas na hangin. Pumasok ang Holy Spirit at nagkaroon ng entrance sa upper room. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga alagad ay nagsimulang mag-ingay. Sapagkat ang bilang apoy nagsimulang tumungtong sa ulo, sa bawat ulo ng 120 disciples. At nagsimula silang magsalita sa ibang wika, sapagkat sila pala ay nagsimula ng makatanggap ng kapuspusan ng Espiritu Santo, nakatanggap sila ng baptism of the Holy Spirit. At nagsimula sila ng hinang kapangyarihan, nagpagpalong sila ng kamay, gawin sa ito mga rin, nagpapalaya sila ng mga demonyo, wala nang mahirap sa mga early Christians sa early church, sapagkat sila nakatanggap ng kapuspusan ng Espiritu Santo. At ang susi ng kapuspusan ng Espiritu Santo ay ang prayer and fasting. Hallelujah. At mababasa niyo sa 1 Corinthians chapter 15,
Ang naging saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus ay nasa more than 500 brethren. Nung makita nila si Jesus na muling nabuhay, nagmadali silang umalis. Ang sabi ni Lord sa kanyang utos sa Luke chapter 24, verse 49, manatili muna kayo sa Jerusalem hanggang masagapan kayo ng kapangyarihan buhat sa itaas. Hindi sila marunong maghintay sa kapuspusan ng Holy Spirit. Hindi sila marunong maghintay sa pananalangin hanggang magkaroon sila ng apoy, ng boldness na kapangyarihan, wisdom, understanding, and knowledge, and discerning of spirit. Mayroong siyang na espiritual na kaloob na pinibigay ang Espiritu Santo. The word of knowledge, word of wisdom, the discerning of spirit, the gift of faith, gift of healing, gift of working miracles, tongues, interpretation of tongues, and the gift of prophecy. Yung mga tao marunong maghintay sa presence ng Lord ay makakatanggap ng mga espiritual na kaloob ng Holy Spirit. Kapag sila ay humayo, hindi sila matatablan ng kulang, ng barang, ng gaway, orasyon, sumpa. Yung aking kasamang manggagawa, nag-aapoy para humayo, mag-evangelize. Na-evangelize niya yung albularyo. Sabi niya, tanggapin mo na si Jesus na yung Panginoon tagapagligtas. Ayaw ko, sabi ng albularyo. Sige na, para maligtas na tanggapin mo si Jesus na Panginoon tagapagligtas. Sabi ng albularyo, hindi ko matatanggapin. Pag tumigil ka lang, pag ayaw mo tumigil, kukulamit kita. Ayaw tumigil. Umuwi siya. Pumunta siyang naglalakad. Umuwi siya, tinutuwangan. Dahil habang siya ay naglalakad pa uwi, natumba siya at hindi na siya makalakad sapagkat siya ay kinulang, binarang ng albularyo. Ito yung sinasabi ni Jesus, na manatili muna kayo sa Jerusalem. Mag-pray ka muna, mag-fasting ka muna, tumagal ka muna sa presence ng Lord at mapuspos ka ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa gumawa ng Great Commission. Ang sabi ng Bible, nasa more than 500 ang saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang tumugon sa panawagan ni Jesus para mag-prayer and fasting, 120 disciples lamang. Nasaan ang 380? Kung nakinig lang sana ang 380 disciples at kasama sa nakatanggap ng kapuspusan ng Espiritu Santo sa upper room, sana hindi 120 na alagad ang napuspos, sana 500 na alagad ang napuspos ng Espiritu Santo. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 10, finally, my brethren, be strong. Wala nang strong sa isang tao na puspos ng very strong. Si Satan, sabi ng Bible, sa Matthew chapter 12, walang sino mang makapasok sa bahay at masamsam ang kanyang pag-aari maliban na tapusin muna yung malakas. Pag nakapos niya na yung malakas, saka masasamsam niya ang kanyang pag-aari. You must understand this. Satan, the devil, and demons, they are strong. Kapag tayo napuspos ng Espiritu Santo, we will become stronger. At ang pumuspos sa atin ng Espiritu Santo, He is the strongest. Amen. The demon and the devil is strong. Tayo kung puspos ng Espiritu Santo, will become stronger. At ang pumuspos sa atin is the strongest God, the Holy Spirit. Tayo naman,